sa atin yan. Si Jesus Christ, may sinabi siya before siya umakyat sa langit. At the same time, sila John at ang mga apostoles ay nagsabi sila na mahalin natin ang kapwa natin mananampalataya. At di pa natatapos doon sa 1 John chapter 3, verse 19 hanggang 24, nakikita natin doon na ang isang saved na Kristiyano, na isang saved na person, ng tao, ay meron siyang duty na makipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. So ang tanong ngayon, tayo ba ay continue na nakikipag-usap sa Diyos? So tayo ba ay mayroong sabihin desire na palagi ang makipag-usap sa Diyos at the same time palaging kakausapin tayo ng Diyos? So doon nakikita namin sa chapter 3 verse 1 to 24. At dito sa 1 John chapter 4 verse 1 to 6, dito natin makikita, which is ang kasama sa pag-aaral natin ngayon, yung a saved person has a duty to test every teacher. So, ang bawat mananampalataya, bawat isa sa atin, meron pa tayong responsibilidad na tingnan o i-test, i-try ang bawat tagapagturo kung ang kanila bang tinuturo ay ito ba'y totoo or hindi. Totoo or parang totoo. So, dito ngayon sa pag-aaral natin, which is 1 John chapter 4, verse 6, may kita natin dito yung dalawang klase. So, si John, palagi niya ginagamit yung dalawang contrast. Kung merong light, merong darkness, di ba? Kung makikita natin dito, may death, may light, meron dito yung tawag na death. So, dito makikita naman natin dito na kung papaano, sinabi naman ni John, yung isa na merong relation sa ating Panginoong Jesucristo at yung isang tao na walang relation sa ating Panginoong Jesucristo. Yung isa na may with relation, relationship sa Diyos at yung isa without. So, without relationship. So, yung isa na without relationship at yung isa na mayroong relationship sa ating Panginoong Jesucristo. So kung titingnan nyo dyan, yung pinakaunang phrase na mababasa natin dyan, sinabi dyan, we are of God. So may kita natin dyan, yung tinatawag ding source, kung saan nanggaling yung mga tinatawag ding believers doon sa Ephesus. At sinabi dito ni John, we are of God. At isipin natin dito, sinama ni John ang kanyang sarili bilang kasama sa mga tao na nagsisi ng kasalanan at nanampalataya kay Jesus Christ. So, sino yung masabi natin with relationship sa ating Panginoon Kristo? Kaya hinalitol natin kanina na yung isang isda, para malaman mo na isang isda siya, may kita mo yung kanyang lansa. Yung isang ahas, para malaman mo na isang ahas siya, maririnig mo yung kanyang boses, di ba? Yung isang aso, para malaman mo isang aso yan, may kita mo at maririnig mo sa magitan ng kanyang pagtahol. So may kita natin, papaano ko malalaman na ako ba ay isang Kristiyano? Papaano ko malalaman na ikaw ba ay isang Kristiyano? So dito may kita natin dito na ang source ng pagiging anak ng Diyos ay nanggaling sa, saan natin may kita? Sa Diyos. So, dito makikita natin na isa who has a personal relationship with God at yung isa na wala siyang relationship sa ating Panginoong Kristo. So, dito makikita natin yung unang characteristic ng mga saved na members doon sa Ephesus. Meron silang pinagmulan. At ano yung pinagmulan nila? Makikita natin sa mga previous na verses na yung pinagmulan nila walang iba kundi ang God the Father. Tandaan natin, sa ating pananampalataya, sa ating paniniwala, hindi tayo naniniwala na si Jesus Christ ay ating Ama. Tandaan natin nga, baka minsan may pagkakataon na maguluhan tayo. Tandaan sa Bible, makikita natin na ang God the Father ay hindi siya yung God the Son. At ang God the Son, hindi siya ang God the Father. At the same time, ang God the Father at ang God the Son, hindi siya yung God the Holy Spirit. Ang God the Holy Spirit ay meron siyang distinct person, para silang God, pero meron silang pinagkakaibang gawain. So, ang God the Father, may ibang gawain. Ang God the Son, ang gawain niya, ang mag-redeem sa tao. Ang God the Holy Spirit, may kita ang mag-empower sa tao. At the same time, sa plano natin, ang mag-indwell sa mga
mananampalataya. At the same time, ang God the Holy Spirit, siya yung nagko-convict sa bawat isa para manampalataya sa Panginoon Jesucristo sa papaanong paraan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At dito natin makikita na ang karakteristik pala ng isang mananampalataya ay sinasabi dito, ang source ng kanyang pinanggalingan ay walang iba kundi ang Diyos. So, dito makikita natin, sinabi, we are of God, he that knoweth God, heareth us. So, dito makikita natin, yung palagi nating Greek word na ginagamit tuwing pinag-aaralan natin 1 John, so maaaring tandaan niyo yun, yung ginosko. So, dyan ginamit dito ni John yung another, yung ilang beses at pag-ulit yung word na ginosko. Pag sinabi yung word na ginosko, so ibig sabihin dito, he that knoweth God, or he who has personal and intimate relationship with Jesus Christ. So yung ibig sabihin ng know dyan, he that knoweth God. Ito know dito, hindi lamang ito yung pagkakaalam mo, si Jesus Christ, siya yung Nazareno, itim na Nazareno sa Quiapo, siya yung Nazareno doon sa Cebu. So, siya yung Jesus Christ, siya yung Jesus na napapanood namin sa TV na mahaba ang buhok, at the same time, siya yung pinalo, siya yung binugbog. Minsan, nasa isipan natin na yun yung mukha, yun mismo si Jesus Christ. Pero dito makikita natin na sinasabi dito ni John, he that knoweth God. Para ang isang tao ay magkaroon ng walang hanggang buhay, kailangan niya munang makilala kung sino si Jesus Christ. Diba? Bago ako manampalataya, bago ko paniwalaan yung isang tao, isang bagay, dapat alam ko kung sino yung aking paniniwalaan. Bago ka pumasok sa isang business, bago ka pumasok sa isang business, example niyan, kailangan mo munang alamin, bago pumasok sa isang gawain o isang business, kailangan mo munang alamin kung ano yung maaring kita mo doon, or di kaya ano yung pagustuhan ng mga tao dito sa paligid mo. I mean, kapag ikaw ay papasok sa isang business, example, kailangan mo munang malaman kung ano yung meron doon sa business na yon. Parang ganito na, example, bago ako manampalataya sa isang taong yon, kailangan ko malaman muna kung sino ba talaga siya. Sino ba siyang tao? Anong klase ba siyang tao? Kanino ba siya nanggaling? Kailangan ko munang malaman yung kanyang pinanggalingan. So, dito makikita natin na sinabi ni John, we are of God, he that knoweth. So, knoweth, which is ginosko, makikita natin dito, yung with personal, yung mga tao na may personal o sabihin, intimate relationship with Jesus Christ, they know God. So, they know God. They know God. So, makikita natin dito na yung mga tao na may personal relationship sa ating Panginoon Jesucristo, kilala nila kung sino yung kanilang pinaniniwalaan. Isipin natin sa panahon natin ngayon, napakaraming mga Baptist preachers, Baptist churches dito sa Pilipinas. Isipin mo, yung kanilang paniniwala. Example, may paniniwala sila na kaya mong mag-win ng isang kaluluwa sa loob lamang ng 1 minuto. Sa papaanong paraan? Lalapitan isang tao, then titingnan mo siya, then pagtingin mo sa kanya, ituturo mo yung langit. At pag tumingin siya sa langit, doon daw pumapasok yung tinatawag na salvation. So, isipin mo yon na ganong paraan, yung para yung isang tao ay mas-saved. So, kasi pag tumingin sa langit, naniniwala na daw yung taong yon na nampalatay ni Jesus Christ para siya ay mapunta sa langit. So, isipin mo yon paano kinurap yung salita ng Diyos. So, dito sinabi dito ni John, para malaman natin, para masigurado natin, tayo ang bawat isa dito, na kilala talaga na tayo talaga ay merong relation with Jesus Christ, dapat malaman natin muna kung sino si Jesus Christ. So, kung tatanungin natin sa ating sarili, sino ba si Jesus Christ? Si Jesus Christ ba, siya ba yung napapanood natin tuwing Passion Week? Siya ba yun? Yung pinapako? Si Jesus Christ ba, siya ba yung nakikita natin doon sa mga illustration, sa mga pictures? Siya ba yun? O ngayon, nung ikaw'y nananampalataya ba, siya ba yung pinanampalatayanan mo? Yung bang nasa picture o yung nasa TV?
Tandaan natin, yung picture at yung TV na yon, part yun ng graven images. Tandaan natin, at hindi yun yung tunay na Jesus Christ. So, papaano ko malalaman yung tunay na Jesus Christ? Kaya nga dito, mapag-aaral natin na sinasabi dito ni John, we are of God, he that knoweth God. So, yung knoweth dito, present tense, ibig sabihin, nung nalaman ko na si Jesus Christ, ay patuloy kong inaalam si Jesus Christ. Maliban doon sa meron akong relationship kay Jesus Christ, yung pa isa sa pana, patuloy kong inaalam kung sino si Jesus Christ. Walang hangganan yung aking pag-aaral o aking nais na pagkaalam kay Jesus Christ. So, dito may kita natin, example, pumunta ka sa mga bansa, Eastern country, or Southern countries. Southern countries, Asia, South Asian countries, or sa Eastern Asian countries. Try mo pumunta doon. Yung mga lugar doon, napakaraming Buddhism, Hinduism, Taoism, at iba-ibang klaseng mga ism. So, try mo pumunta doon at magturo pa sa kanila about kay Jesus Christ. Sasabihin mo, ito yung Jesus Christ, siya ay Son of God. Ngayon, ang gagawin nila, Son of God siya, so anak siya ng Diyos. Oo, anak siya ng Diyos. So, pananampalataya, sige, pananampalatayanan namin siya. Kukunin namin siya. At idadagdag namin siya sa 1,000 naming collection ng mga Diyos-Diyosan. Ganon ang gagawin ng mga Eastern countries or Southern Asian countries kapag i-introduce mo sa kanila si Jesus Christ. So, isipin mo na lamang, yung mga Buddhism, naniniwala sila sa kapag ako ay mas maraming Diyos, maaari may pagkakataon sa buhay ko na mas gumanda ang buhay ko at maging first class ako dito sa Hinduism, maging first class ako dito sa caste system. Alam mo yung Hinduism? Meron silang tinatawag na caste system. Ibig sabihin, meron silang tinatawag na sa atin, di ba, merong tinatawag na mahirap, then yung average, at yung matataas, mayayaman. So, sa kanila, meron ganun din. Yung merong mayaman, merong average, at merong mahirap. At alam yung case system na yan, kaya ang India, hindi siya umaangat dahil dun sa case system nila. Bakit? Pag mahirap ka, bawal mong pangasawain yung middle class. At the same time, kapag nasa mataas ka, bawal mong pangasawain pa rin yung middle class. Dapat kapag nasa mataas ka, sino-sino ba yung nasa matataas na katungkulan doon sa kanila? Ano nasa matataas na katungkulan nila? Example, yung mga president. So, yun naman sa matataas na katungkulan. At alam niyo ba yung mga artista sa kanila? Nasa middle class lamang yun. Mga tawag dyan, basta lahat ng mga tawag dyan, entertainers, middle class lamang yon. At kaya may kita mo, bakit yung mga mahirap sa India nanatiling mahirap dahil sa caste system. At dito makikita natin dito, isipin mo, i-introduce mo si Jesus Christ sa kanila, sa mga mahirap doon. Ang sa isip nila, maaaring ito ay maging dagdag sa aming mga koleksyon, the more the merrier, mas marami kaming Diyos-Diyosan, mas malaking pagkakataon na balang araw kapag ako'y namatay, ma-reincarnate ako bilang high class dito sa aming society. Isipin mo, ganun ang kaisipan ng mga tao doon sa India. Isipin natin sa Pilipinas. Sasabihin ng mga tao, nais kong panampalatayanan si Jesus Christ. Pero sa isipan nila, sino klase o anong klaseng Jesus Christ yung nais nilang panampalatayanan. Diba? So, dito makikita natin na napakarami sa Independent Baptist Movement na meron tayo. Napakarami. Example, yung mga Easy Believism, sila Jack Hyles, Curtis Hutson, yung mga Lorena Brothers, and Hill Lorena. So, example pa, Lee Robertson, yung sa Temple Baptist sa Tennessee. Then, yung Bethany Baptist at yung Company, napakarami niyan. At the same time, yung Bible Baptist Churches,
yung mga kay Gisalba, kay Arnie Gisalba. Kung titingnan niyo yung mga simbahan na yon, alam niyo yung tinuturo nila, 1, 2, 3, ABC na kaligtasan. So, ibig sabihin, in 5 minutes, kaya kong mag-win ng isang soul. Or di kaya in 5 minutes, kaya kong mag-win ng 5 soul. Yun yung kanilang paniniwala. Isipin mo paano kinrap ni Satan yung katuran ng Bible. Which is sinasabi dito, we are of God. That we are of God. Tayo ay sa Diyos. Kung tayo ay sa Diyos, makikita natin daw na sinasabi dito ni John na he that knoweth God, heareth us. So makikita natin dito na yung mga believers dun sa Ephesus, sila ay kilala nila kung sino yung kanilang pinanampalatayanan. Paano nating masisigurado na kilala nila kung sino yung kanilang pinanampalatayanan? Paano kaya natin may sigurado? Sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kung mabasa sa salita ng Diyos, makikita natin dito yung history ng church ng Ephesus. Kung makikita natin, nung nalaman nila yung gospel, napakinggan nila yung gospel, napakinggan nila si Jesus Christ, tinanggap nila si Jesus Christ, makikita natin, nagsisi sila ng kasalanan, at tinalikuran nila yung mga graven images na meron sila. Yung mga books about doon sa kanilang Diyos-Diyosan ay sinunog nila. Makikita natin bakit nila ginawa yun. Dahil kilala nila yung kanilang pinanampalatayanan. Kaya nga malaking tanong to sa ating buhay, kung tayo talaga tunay na Kristiyano, kilala ba natin yung ating pinanampalatayanan sa oras na ito? So, makikita natin dito na yung mga ginagawa ng mga karamihan ng Independent Baptist. So, siguro maaaring iba hindi pa masyado, maaaring hindi alam ano ibig sabihin Independent Baptist. Noong panahon, so, magsimula muna tayo sa UK, example sa UK. So, nung sa UK, ang pangalang Baptist, ang Baptist na pangalan, wala pa siya. Wala pa. Ang Baptist na pangalan, ang unang mga pangalan pa lang niyan ay Anabaptist, di ba? Alam niyo, Anabaptist. Pero ang pinakauna niyan, Montanese, then Paulicians, then naging Waldenses, then ngayon, naging Anabaptist, at sa panahon natin ngayon, naging Baptist. Mga 1600, noong panahon na sa UK, binaba nila yung Ana. Ginamit ngayon nila yung Baptist. At yung Baptist na yan, dinala ngayon nila sa US. Mula sa UK, patungo sa US. At doon sa US, unang naging kaunahang simbahan ng Baptist sa Rhode Island, sa US. Then doon sa US, dumami dahan-dahan ang mga Baptist. Dahan-dahan silang dumami. So, dahan-dahan sa dumami, independent. Iba-iba sila, wala silang samahan. So ngayon, nung napakarami na nila, mga 1800s o 1800s, napakarami na ng mga Baptist. Ngayon nakapag-isip sila, paano kaya kung magsanib puwersa tayo? Yun. Doon yung pumasok yung tinatawag natin convention. So, nung pumasok yung tinatawag natin convention, pumasok na yung mga convention. So, example, Southern Baptist Convention, di ba? Northern Baptist Convention. So, nagkaroon ng pagkakaisa. Pero may naganap na civil war dahil sa slavery. So, nahati ngayon ang Baptist. May mga Baptist na pro-slavery at may mga Baptist na against sa slavery. Dahil doon, nahati. Kaya nagkaroon ng tinatawag na SBC at NBC. So, parang Northern Kingdom, Southern Kingdom, di ba? Southern Baptist Church and Baptist Convention and Northern Baptist Convention. So, ang pangalan na nito ngayon, ABC na. American Baptist Convention. So, ngayon, itong mga to, convention sila. Ibig sabihin, merong mas mataas kaysa mga pastor. Ibig sabihin na pwede ako mag-appoint kung sa isang simbahan ng Baptist nang gusto ko maging pastor. Example, mas mataas yung patungkulan ko dito sa convention. So, pwede ako maglagay ng isang pastor doon para siya yung manguna. So, example lamang yon. Ngayon, nagkaroon ng tinatawag nating controversy, which is yung dinowngrade yung Bible, at the same time, pumasok yung rationalism and modernism. At doon lumabas yung tinatawag nating fundamental Baptist. Mga fundamental Baptist.
At kasama ng Fundamental Baptist, yung tinatawag nating mga ID, mga Independent Baptist. So, yung mga Independent Baptist na yan, hindi sila maaaring nanggaling sa SBC or NBC. Maaaring simulat sa Paul, talaga sila independent na hindi sila sumama o sumanib sa anumang convention. At doon pumasok yung tinatawag natin Independent Fundamental Baptist. So, yun yung pinaka-buod na yon ng Independent Fundamental Baptist Churches. So, ang IFB ngayon, nagsidami yan. So, IFB, example, nagsidami yan sila. So, andyan yung kasama natin, yung tinatawag na BBFI, then yung GARB. So, ito lang yung mga malaking mga fellowship. Hindi sila convention, kundi mga fellowship. Bible Baptist Fellowship International, dito kasama yung sila Gisalba, Laurena, International Philippines ito. Itong BBFI International sa US, then BBFI Philippines, meron din. Kasama yan, ang president last time, si Abante. Vice President si Gisalva. So, yung BBFI. Then, itong GARB na to, kung maalala, maaaring may mga nabasa kayong libro, yung may nakalagay sa likod, Regular Baptist Press. So, ito yung GARB. General Association of Regular Baptist Churches. So, sila naman, kung itong BBFI, galing sila sa Southern Baptist Convention, itong GARB, galing naman sila sa Northern Baptist Convention. Samahan ito ng mga Independent Fundamental Baptist na mga preachers. Pero ang problema dito, meron pa rin nangunguna sa kanila. At saan nanggaling yung mga Independent na Baptist? Yung mga Independent talaga. Example, katulad sa atin. Nanggaling yon sa pag-alis natin doon sa tinatawag na mga convention at sa mga fellowship. Kaya wala kayo makikita na yung Mount Zion ka-fellowship natin yung mga example. Ano yung mga simbahan dito malapit? Laurena, example yan. Laurena lang, example. Example, may malapit dito na simbahan. Merong kilala dito sa Living Hope, sa may Taguig. Yeah, Living Hope Bible Baptist Church, Taguig. So, Mother Church yung dati naman church. So, example ito, Living Hope. Example, ka-fellowship natin yan. Then, ka-fellowship din ang pangalan ng fellowship natin dito. Taguig, Bible Fellowship. Example, ganon. So, ang tawag doon ay fellowship. Pero ang problema doon, meron pa rin, ang tawag doon para church. Hindi talaga siya totally independent. So, dito ang tinutukoy ko dito, yung Independent Baptist Circle, ito yung tinatawag natin itong mga to, GARB. Hindi natin sinama yung mga convention. Kasi alam natin itong mga to, SBC at NBC, Southern Baptist Convention, Northern Baptist Convention, lahat ito ay compromise. Even ito ngayon ay compromise na rin. So, kaya may isip natin, bakit yung mga tinuturo ng mga na Lorena at tinuturo ng ibang mga independent na simbahan, bakit pag nagtuturo sila, mabilis ang soul winning? Bakit mas gusto nila dumami agad yung mga tao kesa yung quality ng mga tao sa loob ng simbahan? So may kita natin yon dahil sa kanilang mga pinanggalingan. So at alam niyo ba, dito sa BBFI na yan, dito sa SBC, isa dyan, na pinanggaling dyan ay si Lee Robertson. Which si Lee Robertson ay nag-separate half-half. So, I'm saying, 50% nag-separate siya sa fellowship ng mga pastor, pero yung church niya nanatiling SBC. Kasi nanatili siyang Southern Baptist. Kaya yung pagdating sa evangelism, ang paniniwala nila na dapat mas maraming tao para mas maraming collection. Yun yung paniniwala dito. Pero dito makikita natin, alam ba ng mga tao, 10,000 na mga tao doon sa loob ng simbahan, o 40,000 na mga tao na member o na-baptize doon sa loob ng simbahan, kung sino si Jesus Christ? Yun ang tanong. Alam ba nila? Dito makikita natin, ang mga believers dito sa Ephesus, kilala nila si Jesus Christ. Dito makikita natin, sinabi dito ni John, we are of God, he that knoweth God, heareth us. So, may kita natin dito na dahil kilala nila, yung response nila after hearing the faithful preaching ng incarnation of Jesus Christ, may kita natin dito. Approve.
So, makikita natin dito, yung response nila, they know God. They know Jesus Christ. At yung response nila, nang narinig nila si Jesus Christ, nung narinig ang faithful preaching ng ating Panginoon, about sa ating Panginoon sa Kristo, makikita natin dito, yung word dito na hired, which is, ilang beses yung ginagamit dyan, ako. Pag sinang ako, Greek word yun, nasa present tense siya, ibig sabihin, to continuously hear, kasi patuloy akong makikinig na merong understanding. Ibig sabihin, nakikinig ako, at the same time, inuunawa ko yung aking napakinggan. So, makikita natin dito, hindi lamang nalaman nila yung si Jesus Christ, si Jesus, kundi makikita natin dito, they hear Jesus. So, napakinggan din nila yung si Jesus. Kaya dito makikita natin, sinabi ni John dito, he that knoweth God, we are of God, he that knoweth God, heareth us. So makikita natin dito, yung isang characteristic ng isang tao na may relationship kay Jesus Christ ay makikinig siya sa boses ni Jesus Christ. Rather than, my sheep know my voice, and my sheep hear my voice, and they follow Him. Makikita natin dito, I know Him, and they follow me. So, dito makikita natin dito, yung word na ako niyan, nung napakinggan mo ngayon, yung salita, yung preaching ng salita ng Diyos, anong ginawa ng mga believers sa Ephesus? Nung napakinggan nila, tinapon nila yung kanilang mga Diyos-Diyosan. At sumamba sila sa isang Diyos. Ganon ang ginawa nila. Nung ikaw ba, nung napakinggan mo ba yung salita ng Diyos, ginawa mo ba yung katulad ng ginawa ng mga believers sa Ephesus? Ginawa mo ba yon? Nung ikaw ay na-save, meron ka bang tinalikuran? Nung ikaw ay na-save, meron ka bang inalisan? Or meron ka pa rin tinatago sa buhay mo? Diba? Ibig sabihin, nung nalaman nila si Jesus Christ, nung napakinggan nila yung preaching about kay Jesus Christ, iniwanan nila yung Diyos-Diyosa nila. Ang tanong sa atin ngayon, meron na ba tayong isinurrender? Meron ba talaga tayo sinurrender? Nung tayo nagsisi ng kasalanan, meron ba tayong iniwanan? Example, Katoliko ako dati. Example, ako hindi. Example, kayo. Example, ako na lang. Katoliko ako dati. Dahil ako'y Katoliko, meron ako example, napakaraming Diyos-Diyosan. May Santo Niño ko, may itim, may blue, red, green, ganyan. Example, lahat ng klase, Santo Niño, may mga damit sila. So, example, nasa akin lahat ng Santo Niño. Then, ngayon, narinig ko, mali pala. Di pala dapat ako, mali pala na sumamba ko dito sa mga Diyos-Diyosan. Ngayon, ang ginawa ko dito ay yung 5, example, 5 yon, merong 5, tinapon ko yung 4, sinunod ko yung 4. May isa pa rin natira. So, ibig sabihin, oo, nakilala ko si Jesus Christ, pero hindi ko siya pinakinggan. So, ibig sabihin, makikita natin dito, hindi talaga ako totally na nag-response doon sa gospel ni Jesus Christ. Bakit? Meron pa akong isa na hindi sinurrender. At dito makikita natin, sinasabi ni John, na nung nalaman nila, ay makikita natin dito, and he that knoweth God, heareth us. So, ibig sabihin, pinapakinggan ng mga tao na save yung salita ng Diyos. At sa papaanong paraan na papakinggan ng mga taong ligtas ang salita ng Diyos? Sa papaanong paraan? Sa magitan ng preaching ng Word of God. Diba? Kaya tayo nasimbahan para makapakinig ng preaching ng salita ng Diyos. Sa magitan ng teaching ng salita ng Diyos. So, makikita natin dito na kaya ko pala pinapakinggan yung mga salita ni Jesus Christ dahil pala, ako pala ay nakakilala kay Jesus Christ. Ano pa? Nag-i-study din ako ng salita ng Diyos. So, makikita natin dito, dahil sa aking pagkakaalam kay Jesus Christ, pinapakinggan ko yung mga salita ni Jesus Christ. So, dito makikita natin dito, na sinabi dito ni John, he that knoweth God, heareth us. So, merong strong na connection itong knoweth at heareth. Palagi ito.
pag nalaman mo, nalaman mo, ay papakinggan mo. Di ba? Kapag kilala mo yung isang tao, nakilala mo yung isang tao, pag ano yung sasabihin niya, papakinggan mo. Example, sasabihin ko kay Tabitha, siya tulog siya ngayon. Example, sasabihin ko Tabitha, anak, hindi ko naman yan, anak. Di ba? Sa tingin nyo, magsabi, papa, hindi, o tatay, o daddy, hindi magsabi sa akin, bakit? Hindi ko naman siya, anak. Di ba? So, dito makikita natin dito na kapag ang isang tao ay napakinggan ang salita ng Diyos, magre-respond siya. Dahil meron siyang relationship with Jesus Christ. Magre-respond siya sa salita ng Diyos. At yung salita na yon ay makikita natin galing kay Jesus Christ. At may connection between knoweth at yung heareth. So, dito natin makikita na bago pala ako manampalataya kay Jesus Christ, kailangan ko muna properly na makilala siya. At the same time, kailangan ko maging attentively sa pakikinig sa kanyang salita. Kaya napakalaki ng connection nito. Bakit? Ang mga Gnostics, wala silang pakialam dito sa pagkakakilala kay Jesus Christ. Wala sila. O, sabihin meron sabihin kilala si Jesus Christ sa bibig. Kilala nila. Kasi, Jesus Christ, alam ko yan, kilala ko yan. Yung napapanood ko tuwing Passion Week, siya yung pinako. Yung mga Gnostics, alam nila yun. Pinag-aralan nila yan. Pero, hindi nila tinatanggap. Bakit? Meron silang sariling pinaniniwalaan. Kaya nakikita natin dito, yung mga taga-sunod ni Jesus Christ, ito yung ginagawa. Know God and pinapakinggan. They hear the word of the Lord Jesus Christ. They hear the word of God. At dito makikita natin na yung hear dyan is in present tense. Kasi continuously at attentively kong papakinggan yung salita ng Diyos sa papaano paraan. Preaching, yes. Every Sunday dito, teaching, yes. Studying. Papaano sa studying? Palagi ba natin pinag-aaralan yung Word of God? Papalagi ba natin pinag-aaralan yung salita ng Diyos? So, dito, yung heareth dyan, naka-present tense yan, at sa context na to, ito yung uunawain mo yung salita ng Diyos, yung scripture, na merong understanding, hindi lamang to ng isang linggo. So, isang linggo, sa tingin nyo, isang linggo, maalaman yung Genesis hanggang Revelation? Hindi. Ibig sabihin, intentional na unawain mo yung salita ng Diyos, simula nung ikaw ay na-save, hanggang sa panahon na ikaw ay mamatay. So, ibig sabihin, sa panahon, nung ako'y na-save, so, may mga bagong save sa atin dito, mga bago, nung ikaw ay bago, nung pagka-save mo, dapat nung unawa mo na yung Word of God, kasi yung pag-unawa, yung pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi yan matatapos na akala mo, pag edad mo ng 21 years old, tapos na yung pagiging Kristiyano mo, hindi. Yung pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi yan natatapos. Ibig sabihin, even na matapos ka sa pag-aaral mo sa school, sa secular, or even pumasok ka ng Bible school. So, example, pumasok ka ng Bible school, then natapos ka, pumasok ka ng 18 years old, natapos ka ng 31 na. Haba. Example, 31 ka natapos. So, ibig sabihin, tapos tayo yung pag-aaral ng Word of God? Hindi. Tuloy-tuloy yan na pakikinig ng salita ng Diyos. So, dito makikita natin, it is a continuous process o ongoing process sa buhay ng isang Kristiyano ang patuloy na makinig with understanding and attentively sa salita ng Diyos. So, napakagandang isipin, di ba? Na tayo pala na niligtas ng Diyos, na bilang mga anak ng God the Father, meron pala tayong dapat sundin, mga rules na dapat sundin bilang kanyang mga anak. At makikita natin, kapag hindi pala ako anak ng Diyos, hindi makikita sa akin ang pagnanais na alamin o desire na alamin ang Diyos. Hindi ka magdi-desire na kilalanin yung tagapagligtas mo. Hindi ka magdi-desire kilalanin yung God the Father. Hindi ka magdi-desire yun. At yun yung hindi dinidesire ng mga Gnosticism. Kaya may kita natin dito sa mga sulat ng Gnosticism. Example, may isang sulat ng Gnosticism, yung Gospel of
Judas. So, doon sa Gospel of Judas, pinapakita doon, wala sa Bible ha, baka siya, hanapin mo wala sa Bible. So, in Gospel of Judas, wala yun sa Bible, pero Judas Iscariote, yes, Judas Iscariot, pinapakita doon sa Gospel of Judas, na si Judas lamang yung nakakaintindi kay Jesus Christ at yung other disciples, hindi nila naiintindihan si Jesus Christ. Yun yung pinapakita doon sa Gospel of Judas. Ibig sabihin, dapat na mamatay si Jesus Christ. Kasi, kaya dapat mamatay si Jesus Christ. Ibig sabihin, kailangan pala na merong mag-traitor sa Kanya. So, kailangan ako yung kumuha ng pagtataksil na yon. So, yun yung tinuturo ng Gospel of Judas, which is isa yun sa katuruan ng mga Gnosticisms. So, makikita natin yung pagkurap sa Gospel, pagkurap at pagpasok ng another Gospel. So, makikita natin yan na yung isa ay merong relationship kay Jesus Christ at yung isa ay yung wala namang relationship kay Jesus Christ. So, makikita natin dito na ang buhay para ng isang Kristiyano ay habang buhay na pakikinig ng salita ng Diyos. Diba? Habang buhay. Kaya pag sinabi mo dito ngayon na pagod ka na, hindi pa. Meron pang 1,000 years reign of Christ. Makikinig ka ng Word of God doon. May new heaven, new earth pa. Makikinig ka na ng Word of God doon. At eternity kang makikinig ng Word of God. Pag ayaw mo kinig ng Word of God, then piliin mong mapunta ang impyerno. Pag mapunta ka ang impyerno, hindi ka na makikinig ng Word of God doon. Ang mapapakinggan mo ay puro pagtangis, pag-iyak ng mga tao, kasama ka doon. So, dito makikita natin na ang buhay ng isang Kristiyano, masaya, masaya. At the same time, hindi ito isang boring na buhay. Bakit? Isipin mo, tuloy-tuloy mong pag-aaralan yung buhay ni Jesus Christ, ang buhay ng God the Father, tuloy-tuloy mong papakinggan yung buhay ng God the Father, kung papaano nilikha ang mundo, kung papaano saan nagsimula ang kasalanan. Isipin mo yan. At akala mo, agad-agad na matapos mo yun sa isang Bible school lamang. So, last time, kahapon, kami, CBMS special lecture, sa Gimarasata, meron nung, after 3 years, so 1 year lang ata, pastor ka na. Kaya isipin mo, nakapag-aral ka, pastor ka na agad. Sapod, bagong save ako. Then, nang pagkatapos ko ma-save, nag-aaral ako ng Bible school. Then, 3 years. So, hindi pa nga nalaman kung ano ba talaga iba ko pong paniniwala, then naging pastor na ako. At nung naging pastor ako ngayon, kaya sabi ko dito ngayon sa inyo, na si Jesus Christ ay maaaring anak ng Diyos. So yun na yung ituturo ko ngayon. Kasi 3 years ako sa Bible School, at yung ituturo doon, di rin sigurado yung mga teachers sa kanilang mga tinuturo. Bakit? Hindi naman nila pinag-aralan yung kanilang ituturo. Kaya makikita natin na yung isang Kristiyano, hindi ito para lang sa preachers ha. Hindi ito para sa mga teachers lamang. Para ito sa bawat isa. Ang bawat isa ay patuloy dapat na aalamin at papakinggan yung salita ng Diyos. So, ang tanong dito sa paano natin mapapakinggan yung salita ng Diyos ngayon sa buhay natin? Paano? Kung tayo na nalangin, kinakausap natin ang Diyos, paano naman natin maririnig yung salita ng Diyos sa panahon natin ngayon? Teaching, no. Paano? Pag-aaral ng salita ng Diyos. Diba? Isipin mo, isipin natin ba isa din sa atin. Naglalakad tayo, naglalakarin natin. Ano yung pinakamaraming nilalakad mo dito? Saan? Mariano. Ano pangalan? Levi Mariano. Example, maglalakad ng PCP? Bisideo. Example doon, Bisideo. Tama ba? So, example, maglalakad ka doon. Then, kasama mo si Nicole. So, kasama si Nicole, lalakad kayo doon. Then, ang ginagawa ngayon, si Nicole, siya lang palagi yung nagsasalita sa'yo. Hindi ka niya pinapasalita, naglalakad kayo doon. Example, mga 3 hours na kayong naglalakad. Ito si Nicole, siya ang seta sa'yo. Gusto mo sana magseta, pero ay kanya pagbigyan. Boring ba yun? Hindi. Boring yun, di ba? So, isipin mo,
palagi ka na lamang nananalangin sa Diyos, Panginoon, pagbigyan niyo po ako. Ama, pagbigyan niyo po ako. Ama, tulungan niyo po ako. Ama, may problema po ako. Palagi ka na nananalangin sa Panginoon. Ang tanong, kailan mo ulit pinakinggan yung salita naman ng Diyos? Diba? Isipin mo, puro kadaing sa Diyos, pero hindi mo naman pinapakinggan, hindi mo binabasa yung Word of God. So isipin mo, napakahabang panahon bilang isang Kristiyano. Ang tanong dito ngayon, bilang isang Kristiyano, yung pag-aaral ng salita ng Diyos, lifestyle na ito ng isang Kristiyano. Kasi palagi na talaga ito sa buhay natin. Kaya dito, sa mga sulat ni John, palaging naka-present tense. Kasi palaging continuous na ginagawa dapat ng isang Kristiyano. Pag ako nagkasala, palaging continuous na paghingi ng tawad. Pag ako ngayon, pag may panahon na parang hindi ko naiinis ako sa kapwa Kristiyano, dapat meron tayong patuloy na pagmamahal sa kapwa natin mananampalataya. Ganun palagi yung pinapakita dito dyan. At dito sa verse na ito, may kita natin, yung merong relationship kay Jesus Christ ay patuloy na hinahanap si Jesus. Ano naman yung walang relationship ngayon kay Jesus Christ? So, dito may kita natin dito na pinapakita dito ni John ang dahilan kung bakit yung mga Gnostics ay nire-reject yung katotohanan sa incarnation of Jesus Christ. So, tandaan natin dito, ang pinaka-context dito ay yung incarnation ng ating Panginoong Jesucristo. Nire-reject ng mga Gnostic yung pagiging Kristo ni Jesus Christ at yung pagiging pagkakatawang tao ng Diyos at yun ay si Jesus Christ. So, dito makikita natin na sinabi dito ni John, sinabi ni John, we are of God, he that knoweth God, heareth us. So, ito yung mga believers sa Ephesus. He that is not of God, heareth not us. So, dito makikita natin dito, ano yung source ng mga Gnostics? Ano yung source ng mga unregenerate? Ano yung source ng mga unsaved, yung mga hindi ligtas? Sinabi dito ni John, he that is not of God. So, makikita natin dito, yung pinaka-source ng mga hindi saved ay hindi ang Diyos. So, ibig sabihin, dalawa lamang ang pamilya sa mundo. Kung nasa pamilya ka ng Diyos o nasa pamilya ka ng Diablo. So, makikita natin dito, itong mga walang relationship kay Jesus Christ, they are in the family of the devil. At makikita natin dito, sinabi ni John, is not of God. Kung saan pa itinatanggi ni John, alam niyo ba kung bakit kayo magse-separate dyan sa mga false teachers, dyan sa mga hindi mananampalataya? Dahil hindi naman sila sa Diyos. Ibig sabihin, dapat hindi kayo magkaroon ng connection, ng tinatawag nating friendship, dyan sa mga hindi sa Diyos. Okay lang magkaroon tayo ng mga friend na hindi Kristiyano. Pero ang pinaka-motive natin, bakit na sila friend? Para mabahagi ng salita ng Diyos. Hindi para mag-chill, relax, outing, hindi ganon. Beach, isipin mo, Kristiyano babae ka, tapos pupunta kayong beach ka. Sila, hindi sila Kristiyano, tapos ikaw, Kristiyano ka. Tapos, ang susuot mo, dalawa lang din. Diba? Isipin mo yun, sabihin mo Kristiyano ka. So, dito makikita natin dito, makikita na yung separation. Napakalaki, napakadakila ng separation. Bakit? Ito yung maghahadlang para yung tinatawag ng force galing sa labas ay hindi makapasok doon sa loob. Bakit? Pag nakapasok yung tinatawag natin, kapag na-contaminate yung loob, mamamatay yung nasa loob. Example, isang drum ng tubig, lagyan mo ng isang basong lason, mamatay yung ilalagay mo sa drum. So isipin lang natin yon na yung tinatawag ng separation, isa yung wall na magbibigay ng protection sa mananampalataya para hindi sila madala doon sa labas. Kaya nakikita natin dito na mga believers sa Ephesus, nakikita nyo naman, dyan sa Temple ni Diana, merong mga nagsasayaw dyan, merong mga nakahubad dyan. So, dapat, hindi kayo makisalamuha dyan sa mga tao diyan. So, dito makikita natin na hindi dapat tayo makisalamuha. Bakit? Hindi kasi sila
sa Diyos. Hindi sila galing sa Diyos. At dito makikita natin dito na sinabi dyan, ginamit dyan yung phrase dyan, he that is not of God, heareth not us. So, ito ay makikita natin sa mga salita ng Diyos, salita ni Jesus Christ, na sinasabi ni Jesus Christ sa John chapter 8, verse 47, he that is of God, heareth God's words. Yea, therefore, hear them not, because ye are not of God. So yan, isipin mo yan. Sa John chapter 8, verse 47, sinabi ni Jesus Christ, kaya sila hindi nakikinig sa salita ng Diyos kasi hindi sila sa atin. Hindi sila sa Diyos. Kaya may kita natin dito. Napakalaga yung separation, yung pamuhay sa kabanalan. Bakit? Kasi malaman natin dito kung sino yung kasama natin. Sino yung hindi sa atin. At yung separation na yan, bakit tayo nagtuturo? Bakit tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? Kasi napakahalaga ng pag-separation. Anti-separation. Yung pagdiwalay, pag-set apart doon sa mga worldliness, doon sa mga filthiness, at doon sa mga lahat ng klase ng karumihan, iniquity o sins. Makikita natin dito na yung Word of God, ito yung sabihin mag-aadlang doon sa tinatawag nating pag-compromise natin doon sa world. Anong meron dito sa world? Anong meron sa world? Lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. So, dito makikita natin, yung word dyan na makikita natin, yung sinasabi ni Jesus Christ, kaya hindi sila nakikinig kasi hindi naman talaga sila sa Diyos. At dito makikita natin sa verse na to na pinapakita lamang dito ni John, kaya pala nire-reject ng mga Gnostic yung incarnation of Jesus Christ kasi wala sa kanila si Jesus Christ. Diba? So, kaya pala nila nire-reject, kaya nila ayaw manampalataya kay Jesus Christ kasi wala sa kanila si Jesus Christ. Kaya makikita natin dito, tuwing nagbibigay tayo ng libreng babasahin, bakit yung iba ayaw? Hindi nila. Bakit? Nire-reject nila si Jesus Christ. Tandaan natin, tayo ay taga-pagbigay lamang. Kasi, kamay lamang tayo ng Diyos. So, kapag hindi yan tinanggap, nahihiya tayo. Pero, ang number one doon, na nire-reject nila, ay hindi naman tayo, kundi yung Diyos, yung salita ng Diyos. At yung pag-work ng God the Holy Spirit. At yung pagpapawi sa puot ng God the Father. Nire-reject nila yun. At makikita natin doon, ito yung meron dito sa mga walang relationship kay Jesus Christ. They are of the devil. They are of the world. Sinabi din ni John sa verse 5, they are of the world. So, itong mga walang relationship kay Jesus Christ, kay devil sila. They are of the world. Kaya hindi nila iniintindi at ayaw nilang intindihin yung salita ng Diyos dahil wala sa kanila yung tagapagligtas si Jesus Christ. So, dito makikita natin doon sa John chapter 8 verse 44, yun nga, ye are of your father, the devil. Kung anong ginagawa ng inyong father, yun ang ginagawa nyo. Kaya makikita natin, kung anong ginagawa ng aso, ganun din ang ginagawa ng tuta. Kung anong ginagawa ng hen, ganun din ginagawa ng chick. Kung anong ginagawa ng kung anong ginagawa ng tatay, nanay, doon din ang gagawin ng anak. Pag ang tatay nagsigarilyo, tay, gusto ko rin yan. Bata ka pa. Diba, yun ang napapagyan natin eh. Bata ka pa, paglaki mo na lang. Ibig na sabihin, bawal ito, masama ito, kaya hindi ko gagawin. Hindi sasabihin. Kasi ginagawa niyo eh. So, imbis na makikita natin kung anong ginagawa ng anak. Kaya minsan, alam niyo minsan, nangyayari, kapag ang tatay ng sigarilyo ang gawa ng tatay, ang gagawin ng anak, balang araw, hindi na sigarilyo, magdodroga pa. Kaya, pag ang isang kasalanan, nagbubungay napakarami. Anong ginawa ni Adan at Eva? Pumatay ba sila? Hindi. Ang ginawa nila, disobedience sa command ng Diyos. Anong ginawa ni anak nila? Pumatay. Pinatay yung
anak nila. So makikita natin dito na tayo, merong pinagkaiba yung tayo at yung mga Gnostics. So makikita natin dito na yung mga Gnostics, ang root nila o yung source nila ay hindi sila galing sa Diyos. Kaya napakaraming mga religious leaders sa panahon natin ngayon na INC, Iglesia ni Cristo, yan nga, LDS, Seventh-day Adventist, Jehovah's Witnesses, yung mga world religion, Hinduism, tawag dyan, Buddhism, Taoism, yung mga Islam, nakikita natin yan, New Age, mga ganon, nakikita natin bakit hindi sila nananampalataya kay Jesus Christ dahil nga wala sa kanila si Jesus Christ. At dito makikita natin, yun lamang mayroong relationship kay Jesus Christ, ang kikilala kay Jesus Christ at pag-aaralan si Jesus Christ. Kaya dito makikita natin na yung mga wala, ang sinabi ni John pagkatapos, is not of God and heareth not us. So makikita natin dito na yung mga Gnostics, patuloy nilang kinukurap yung salita ng Diyos. Yun nga, Gospel of Judas, Gospel of Thomas, at napakarami pa. So example, sa Gospel of Thomas, doon pinapakita doon na yung Gospel of Thomas, punong-puno ito ng mga mystical secret knowledge. Sabihin, knowledge, paano ako maabot yung tinatawag na gnosis. So I said, balang araw, pag ako'y namatay, maaaring maging Diyos ako. So, may kita natin dito na ang mga walang relationship with Jesus Christ, they're of the world, they are of the devil. At may kita natin dito yung kanilang response doon sa faithful preaching of the Word of God. Kung ang response ng mga believers sa faithful preaching of the Word of God, hear it as, di ba? Hear it as. Ang response naman ng mga Gnostics, mga unsaved, sabi ni John, heareth not us. He that is not of God, heareth not us. Kaya hindi na dapat tayo dyan, malibago, ma-amaze na kumano. Bakit di siya nakinig? Bakit di tinanggap ang tracts ko na binigay? Bakit na-reject ako? Diba? Dapat hindi na tayo dyan, magulat kung ganon. Bakit? Kasi bilang Kristiyano, part yan ng ating pagiging Kristiyano. Yung magbigay ng tracts, then i-reject, part yan ng buhay natin bilang Kristiyano. Lalo pag nagdi-disciple ka, alam mo, may panahon minsan, dinidisciple mo yung isang tao, alam mo, parang palago na siya, tapos bigla lang siyang mawawala. Isipin mo na lamang yun. Gano'ng kasakit yun, di ba? So, minsan nangyayari yan. Pero part yun ng ating ministry bilang mananampalataya. So, dito makikita rin ang response ng mga Gnostics, heareth not. Makikita natin dito na even si John, hindi pinapakinggan ng mga Gnostics. So, isipin natin, mga preaching ni Pablo, ni John, ni Timothy, Priscilla and Aquila. So, isipin, napakaraming mga faithful preachers doon sa panahon ni John. At the same time, after nakamatay ni John, bumulusok talaga ng tuloy-tuloy yung Church of Ephesus. Kung titingnan natin, yung panahon ng Acts chapter 17, 18, verse 18, 19, nung panahon na kung saan naitayo yung Church of Ephesus, napaka-healthy nila. Then, napakalakas ng Church of Ephesus. Pero nung habang tumatagal, papagsak ng papagsak Church of Ephesus. Kaya may kita natin dito kung saan pa talagang natin dyan na manatili yung tawag dyan yung separation doon sa mga false teachers. At dito makikita natin na kung matandaan natin, ano namang meron dito sa mga unsaved pagdating sa pakikinig sa faithful preaching of the Word of God, or sa faithful preaching ng incarnation of Christ. So ano namang gagawin ng mga Gnostics? Makikita na, heareth not us. So, ito yung kabaligtaran ng pakikinig. Diba? Ibig sabihin, patuloy nilang nire-reject with understanding yung Jesus Christ. Yung incarnation ni Jesus Christ. Ganyan yung ginagawa ng mga Gnostics. Tandaan nyo, napakaraming mga libro ng mga Gnostics. At doon sa mga libro nila, ipapakita nila sa iyo, ito si Jesus Christ,
siya ay anak ng bastard. So, ganito, napakarami lang ipapakita sa iyo. Then, pag ikaw maniwala ka, so, yun ang problema. Kung ikaw ba talaga ay saved. So, dito makikita natin dito na itong mga Gnostics, ang ginagawa nila ay pinakinggan nila. Pero ang problema dito, heareth not as, yung incarnation of Christ, nire-reject nila, at the same time, patuloy nila yung nire-reject. Ibig sabihin, talagang ayaw nilang tanggapin yung incarnation of Christ. So, kaya nga gumagawa sila ng iba't ibang klaseng pandadaya, pagkukurap, kasi ayaw nilang maniwala na si Jesus Christ ay nagkatawang tao. Ang God, ang Diyos, ay nagkatawang tao. Ang God the Father ay nag-send ng kanyang anak na si Jesus Christ para magkatawang tao. Ayun ang ayaw paniwalaan ng mga Gnostics. Kaya nakikita natin dito na ang hinahanap nila ay secret knowledge o yung divine spark na balang araw bigla na lamang silang lilipad at magiging mga Diyos. So, dito makikita natin na the reason bakit yung mga Gnostics, yung mga unsaved, ayaw pakinggan yung sonship of Jesus Christ, yung incarnation of Jesus Christ, yung pagiging Christ ni Jesus Christ, yung pagiging tagapagligtas ni Jesus Christ, dahil they are not of God. Kaya hindi nila tayo papakinggan. Kaya isipin mo, magpipreach ka sa street preaching, magpipreach ka dyan, hindi naman sila manintinig yung mga tao. Bakit? Dahil wala sa kanila ang Diyos. Kaya ngayon, ang ginagawa natin, nagtatalim tayo sa kanilang mga seed. Ang problema, kung i-reject nila ngayon yung Word of God. Itong mga Gnostics, talagang hindi ito yung accident na na-reject nila si Jesus Christ. It is an intentional na i-reject si Jesus Christ. Yun ang gawain ng mga Gnostics. Kasi pag-reject, ito yung pag-reject kay Jesus Christ. Yun ang gawain ng mga Gnostics simulat sa Paul. I-reject ang Word of God, i-reject ang Diyos, i-reject ang Jesus Christ. Bakit? Kami ang mga Diyos ng aming buhay. Kaya dito makikita natin, sinabi ni John, he that is not of God, heareth not. So sometimes sa mga buhay ng mga believers, may pagkakataon na may pagkakataon na hindi natin minsan, ayaw natin minsan pakinggan yung mga rebuke, diba? Correction, pag-reprove sa atin. So minsan may pagkakataon sa buhay na yan. Pero alam niyo ba, pag tinakinggan natin yung bawat rebuke, reprove, at yung correction ay binibigay sa atin ng mga preachers, ng mga teachers, ng mga pastors, mga pastor sa atin, alam niyo ba na yun yung ikakalago natin? At alam niyo ba na sinabi nga doon sa, di ba, sa Proverbs na yung tawag dyan, yung pagsasabi ng katotohanan ay masakit yun. Pero nakakapag-pagaling. Diba? Isipin natin yon na every preaching ng Word of God, ito yung bawat preaching Word of God, nililinis ka. Diba? Every preaching ng Word of God, nililinis ka. Ito yung kasalanan mo ngayon, nililinisin mo ng Diyos para isusurrender mo. Kasi yung kasalanan ko ngayon, example, kasalanan ko ngayon, nag-iisip akong mag-cheat sa school. Nag-iisip ka pa lang. So, ngayon nakapakinig ka ng Word of God, alam niyo, ang pag-cheat ay kasalanan yan. So, nililinis yun ng Diyos yung kasalanan mo na yun. Kasi, huwag mo nang ituloy yun. Huwag mo nang gawin yun. So, dito makikita natin na itong mga Gnostics, they hear na the Word of God. Example, pagdating sa pamuhay in fornication, diba? May mga, sabihin na, mga member ng church na mamuhay sa fornication. Pag sinabing fornication, ito yung babae, lalaki na hindi kasal, parehas, at parehas silang nasa isang bubong. Ibig sabihin, example, mga kabataan, karaming mga kabataan to na lalaki, babae na hindi kasal, parehas silang magkasama sa isang higaan. Yeah? Fornication, parehas silang nagkakaroon ng ginagawa ng mag-asawa. It's fornication. Paghawak ng kamay,
paghalik, may fornication. So, may kita natin dito, pag sinabi ng pastor mo, pag-fornicate yan, repentance, kailangan magsisi ng kasalanan. For example, sa pagdating sa pag-inom, drinking ng mga sujo. And, parang may name na parang hindi daw naman mga problema. Diba? May kita natin, tanduay, parang ano lang daw, parang soft drinks lang daw na tanduay. So, isipin mo yon. So, may kita natin dito, yung pag-inom ng alak o yung mga alam natin alcoholic beverages. Dapat hindi natin yon iniinom. Diba? At the same time, paninigarilyo o mga droga, bawal na gamot, o yung pagmumura. Diba? Minsan sa part ng Kristiyano, nung ikaw hindi pa saved, nagmumura ka. Nung ikaw ay na-saved, hindi agad din nawawala yun minsan, di ba? Minsan nakakapagmura ka pa rin. Pero alam mo yung kasalanan yon. At sinabi ng Bible yon na yung curse words na yan ay kasalanan yan. Kaya nakikita natin dito na kapag ikaw ay kay Jesus Christ na, wala na dapat yun. Bakit? Ang gumagawa lamang nun, yung mga heareth na dun sa salita ng Diyos. So, yun yung mga Gnostics. Then, pagdating naman ng Word of God, imbis na makinig ng salita ng Diyos, anong ginagawa minsan ng mananampalataya ng mga Kristiyano? Bakit ng mga Kristiyano, sa panahon natin ngayon, hindi sila nagmamature? Bakit hanggang sa panahon natin ngayon, ang mga Kristiyano hindi nagmamature? Dahil, nineneglect nila na pakinggan yung Word of God. Sa paano para na nineneglect? Isipin mo, pupunta ng simbahan, may dalang bag, may unan sa loob, may kumot, tapos upo yung simbahan, maglalagay yung kumot munan, tapos matutulog. Kasi napaka-sweet, napakaganda ng boses ng tagapagturo. Isipin mo yon na matutulog ka dito kasi rest day. Di ba? So, isipin mo yun, yun yung kaisipan natin. Nakakala natin, kailangan tayo pumunta sa simbahan para maging present. Parang school lang. Hindi. So, dito makikita natin na yun ang gawain ng mga Gnostic. They hear not us because they are not of God. Makikita natin dito, hindi sila sa Diyos, kaya hindi nila papakinggan yung salita ng Diyos. Kahit magsabi ako ng ilang libong beses dito na dapat makinig ka ng salita ng Diyos attentively, completely, na nakatutok ka sa salita ng Diyos, kung ikaw ay wala sa Diyos, patuloy kang matutulog dito at balang araw maglalagay ka na ng latag dito at hihiga ka mismo baka dito sa katapat ko. Bakit? Kasi hindi mo nais mapakinggan yung Word of God. Paano pag save ako? Nais ko pa yung Word of God. Nakikita natin dito. Talagang nakatutok ka. May panahon na kahit inaantok ka, pero nais mo pa rin mapakinggan yung salita ng Diyos. Di ba? Bakit? Kasi nasa iyo God the Holy Spirit. At yan nasa yung God the Spirit, then nasa yung Jesus Christ. Tanda natin, nasa ating God the Spirit, ang God the Father, at ang God the Son, which is ang ating Panginoon Kristo. At dito, after dyan, sabihin yon, hereby, at dito, sa pamamagitan nito, sa pamamagitan ng hindi nyo pagtulog, nalalaman nyo na ngayon. Kung natulog kayo dito, hindi nyo malaman to. So, ngayon, dahil hindi ka natulog, sabi nito dyan, hereby know we. So, nag-declare dito si John, dahil dyan, sa hindi nyo pagtulog, example lamang yon, know we the spirit of truth and the spirit of error. So, makikita natin dito, dahil hindi tayo natulog sa panahon ng preaching, kaya ngayon napakinggan natin yung dalawa naman. Maliban doon sa isa na may relationship sa Panginoon Kristo at isa na walang relationship sa Panginoon Kristo, yung spirit of truth and spirit of error. Kaya sabi ko, nagbigay ng example na yung kapatid ko, dati, nagsabi yung pastor, sino gusto sa langit, nagtaas kami, sino gusto sa impyerno, nagulat siya, kaya nagtaas siya. So, ayaw naman natin ng ganon. So, dito, makikita natin dito na meron pala dalawang klase ng espiritu. At yung spirit of truth and spirit of error. At present ito ngayon dito sa mundong ito. Ang presence of truth, ito yung namumuhay dito sa mga Kristiyano. Kapag nasa iyo ang God, the Holy Spirit, at makikita natin na malalaman mo ang
katotohanan. Bakit? Nasa iyo ang God, the Holy Spirit. Kaya nga, magkakaroon ka ngayon sa verse 1, discernment. Magkakaroon ka ngayon ng desire sa Word of God. Magkakaroon ka ngayon ng pagnanais na idig ang salita ng Diyos at alamin ang salita ng Diyos dahil nasa iyo ang Spirit of Truth. Bakit? Isipin mo, yung panahon na yung plot, di ba, sa isang palabas, andun yung plot, climax. Diba? Climax na. Tapos isipin mo, abangan. Bakit? Nakatulog ka nun. So isipin mo, ikaw ay isang Kristiyano. Tapos yun ang gawain mo dito sa isang simbahan. Hindi ka lalago at hindi ka lumalago kasi doon sa ginagawa mo. Ang Spirit of Truth, ito yung magpapaalam sa'yo ng katotohanan. Pero pag ikaw ay matulog, hindi mo malaman ang katotohanan. Kaya ang mangyayari, abangan. Diba? Imbis andun ka na sa pinaka-climax, nakatulog ka pa. So, dito makikita natin, hereby we know, sa pamamagitan ng ating pakikinig at sa pamamagitan ng ating pagkaalam kay Jesus Christ, sa pamamagitan ng ating pagkaalam na Jesus Christ ay incarnate Son of God, makikita natin dito, nalalaman nyo na ngayon ang Spirit of Truth and Spirit of Error. So makikita natin, nagpapatuloy si John sa kanyang pagtuturo about dito sa Spirit of Truth and Spirit of Error. So dito makikita natin dito na yung mga tao na may relationship with Jesus Christ, meron silang Spirit of Truth. Bakit? Andun yung patuloy na paghahanap ng salita ng Diyos. Diba? Isipin ng bagong Kristiyano, no? Na-try nyo na ba to? Hindi na-try, kundi dumaan na siguro sa buhay nyo na may panahon sa inyong buhay na gusto nyo hanapin yung, gusto nyo pag-aralan yung Word of God. Na parang gusto nyo pag-aralan yung Word of God. Diba? May panahon sa inyong buhay na talagang bawat araw, parang gusto mong malaman, gusto mong memorize ng verse, gusto mong malaman yung itong verse na to. Kasi dahil yun, sa pagnanais mo, na malaman ang katotohanan. Pero pag wala sa iyong pagnanais na malaman ang katotohanan, desire na malaman ang katotohanan, dahil, bakit wala sa iyong desire na yun? Dahil wala sa iyo ang God the Holy Spirit. Pag wala sa iyong God the Holy Spirit, wala kang relationship with Jesus Christ. So, dito makikita natin, na mga Gnostics, they were eager to learn the secret knowledge. Eager sila na malaman secret knowledge. Dahil nga sa eagerness silang malaman secret knowledge, kaya nila kinukura yung Word of God. Isipin mo, sa kagustuhan nila malaman secret knowledge, gusto nila ikura yung Word of God. At the same time, which is why they rejected the saving knowledge of the Lord Jesus Christ. Doon ang ginagawa ng mga Gnostics. Kaya may question tayo dito. Are we eager to learn the truth of God's Word? Tayo ba? Kung tatanong tayo sa mag-isa, katulad kayo tayo ng Gnostics pagdating sa pag-aaral ng salita ng Diyos, isipin mo, yung Gnostic nakapag-produce sila ng libro. Ay kaya, may libro kaya tayo kung diary, di ba? May diary siguro tayo, mga secret. Ayan, siguro, tawag dyan nung, minsan diary, mga grade 6 siguro, 2000, gano'n. Grade 6, may nakalagay ito, pangalan, sino yung crush natin doon, secret yun, di ba? Diary. So, tas after nag-college ka na, may bago ka na naman crush. Hindi mo na crush na dati yung crush. Di ba? Minsan ganun nangyayari yan eh. So, dito, isipin natin, yung libro dito, hindi yung patungkol ng nakagagawa ka ng libro, kundi yung devotion mo bilang isang Kristiyano, nagtatanong ka ba, ano ba yung natutunan ko dito sa binasa ko ngayon o pinag-aralan ko ngayon? Di ba? Simple lang yun. Pero makapag-produce ka na, tinatawag natin yung libro through devotion. So dito, makikita natin dito, isipin natin yung mga Gnostics, nakapag-produce sila. Gospel of Thomas, tawag dyan, Revelation. I think, merong secret revelation of John. May secret revelation pa. Yan, may revelation of John. Meron pang secret revelation of John. Alam niyo ba yan? Alam niya? Alam niya? Hindi kayo Gnostics. pag alam niyo yun, wala na. So, dito makikita natin dito na yung katotohanan, ang eager na malaman yung katotohanan. So, ang tanong natin dito, how readest thou
how readest thou? So, ito yung sagot ni Jesus Christ nung merong isang lawyer na tinempt siya na magtatanong sa kanya. Ngayon, sagot ni Jesus Christ, how readest thou? Binabasa mo ba talaga yung 10 commandments? Ang tanong dito, how readest thou? At yung word dito na readest, ay galing siya sa pinagsama na ana. Ano yung ana, di ba? Sa ana sa atin, sa re. Yung anabaptist. Diba? Re. Pag baptist, baptizer. Re-baptizer. Ana. So ito, ana ginusko. So then, ana, pag sinabing ana, re. Pag sinabing ginusko ay know. Diba? Ibig sabihin, real learning. Re-knowing. So itong readest dito, ibig sabihin, hindi lamang itong nalalaman mo, kundi papaano mo binabasa yung salita ng Diyos. Papaano mo binabasa ang salita ng Diyos. So, dito may kita natin na bilang tayo mga Kristiyano, dapat binabasa natin ang salita ng Diyos at hindi lamang isang beses, kundi paulit-ulit na pinag-aaralan yung salita ng Diyos. So, dito makikita natin dito, itong question na to, ay hindi ito kung ilang beses mong binasa na yung Word of God. Kundi, kung papaano mo binasa yung Word of God. Kasi, di ba meron tayong Bible reading dito, maybe sa Brother Bill, Bible reading sa mga Genesis and Revelation, na meron tayo nun. So, meron yung tinatawag na pag-study ng salita ng Diyos. Yung Bible reading, babasahin lang natin yung Bible din, di ba? Babasahin lang natin. Minsan nga, pinapakinggan lang din natin. Diba? Pero, ang ina natin dito, papaano natin binabasa yung Word of God? I think, pagdating natin sa bahay, may Bible tayo, ilalagay natin sa may taas, then, after Wednesday, punta tayo sa simbahan. Or di kaya, wala naman tayong Bible. May Bible tayo sa bahay, pero gagamitin natin yung Bible dito. Diba? Minsan, imbis meron tayong personalized na Bible na pag-aaralan natin na talagang guguhitan natin na ito yung natutunan namin, ito yung natutunan namin ngayon, ito yung natutunan ko ngayon, ito yung verse na nakita ko ngayon, ito yung word na nakita ko ngayon. Ano yung ginagawa ng isang Kristiyano? Isang mananampalataya. Bakit? Nais niyang malaman ang kalooban ng Diyos. Nais niyang malaman ang Diyos. Nais niyang marinig ang salita ng Diyos. Nais niyang pakinggan ang salita ng Diyos. Kaya may kita natin na sinasabi nga ni John, we're of God, he that knoweth God, heareth us. He that knoweth God, heareth us. He that is not of God, heareth not us, hereby know we the spirit of truth and error. So, minsan, sa ating hindi pag-i-study ng Word of God, yung ating minsang paniniwala ay error. Bakit? Kasi hindi natin pinag-aaralan ang Word of God. May pagkakataon minsan. Dahil tinatamad tayo. Isipin mo yung nag-aaral ng Word of God para kang nag-aaral sa college. Diba? Kailan kayo matapos ng pag-aaral ko? Diba yung mga college student? Sa yung college dito? Diba gusto mo matapos? Gusto niya matapos kasi isipin mo nga, ano yung pressure sa labas, family, o ano pa. So, gano'n, isipin mo, ikaw nag-aaral ng Word of God. Ano yung pressure ng world? At the same time, yung pressure na paano mo maibibigay yung Word of God sa mga mananampalataya. So, makikita natin dito, isipin natin bawat isa sa atin dito, nag-aaral ng Word of God. Example, bawat isa dito sa atin, nag-aaral ng Word of God. So, makikita natin dito na kung ang bawat isa ay nag-aaral ng Word of God, alam natin, bawat isa ito, malaman yung doktrina na merong Bible. Ano doktrina na merong Bible? So, example, ano yung choice na pipiliin natin sa ating buhay? So, anong choice? Sa mga high school, college, senior high, college, senior high, diba? Senior high, college. Ano yung pipiliin mo sa iyong buhay? Ay, pipiliin sa iyong buhay. Yung nga si Henry Powell, yung sa, sa oatmeal,
Quaker Oats, nanalangin siya kasi about dun sa pipiliin niya sa kanyang buhay. Kasi ang magulang niya, gusto niya yung magulang niya, kasi presbytery yung magulang niya, na wag sila maging, yung anak niya, wag maging pasaway, na lustayin yung pera. So, kaya yung naging pinili, na choice ni Henry Crowell ay mag-business para sa gawain ng Diyos. Mag-business para makapag-support sa gawain ng Diyos. Yun yung naging choice niya, o yung naging desire niya. Kaya ako magtatrabaho, kaya ako mag-business para makatulong ako sa gawain ng Diyos. Minsan, presbyterian na, ngayon sa ating bilang Baptist, minsan ba nasa isip natin, kaya ako magtatrabaho, kaya ako mag-aaral at matapos yung pag-aaral. Kasi nais kong makatulong at makapaglingkod sa Diyos. Nasa isip ba natin yan? Diba? So, ngayon, nakikita natin to, medyo ayusin natin isipan natin na bawat choice sa ating buhay, example, sa pag-aaral, ano yung dapat maging choice ko? Ano dapat yung piliin ko? So, doon ba ako pipili sa, example, mag-inuman na course? Hindi, di ba? So, example, course na yung pag-inuman. So, hindi na yun. Bilang mga Kristiyano, hindi yun. So, dito, example, sa marriage partner na aking pipiliin, sino yung choice ko? Sino yung best choice? Di ba? Pampangas best. So, sino yung pinaka-best na aking pipiliin? So, pipiliin ko bilang marriage partner, yung kapwa ko, Kristiyano. So, may mga ladies dito, yung dalawa. Ano dito? Malit kasi yan eh. So, may isa pala doon. So, yun, yung mga single ladies dito, piliin nyo, then, paano ko malaman sa kalooban ng Diyos sa buhay ko? Yung mga babae, paano ko malaman ang kalooban ng Diyos sa buhay ko? Ang kalooban ng Diyos sa buhay nyo bilang saved ay saved na mananampalataya. Saved na mananampalataya. At the same time, merong pera. Kasi, ikaw magtatrabaho. Hindi. Dapat siya yung magtatrabaho. Kasi, saved at may financial na pangailangan. Di ba? Ganun. So, at the same time, may kita natin, save dapat. Tanda natin na save. Number 1 yun, save. So, sa school, anong pipili natin kurso, anong school yung ating papasukin. Then, sa mga simbahan, pag pipili tayo ng simbahan, so pipili tayo ng simbahan na alam natin, natuturo ng faithful ng Word of God. Pagdating sa mga preachers, sino yung pipili natin preachers na papakinggan? Di ba? Ed Laurena? Yan. Hindi. Papili natin kung ano yung tinuturo ng Word of God. Diba? Kung faithful ba na preaching yung kanyang itinuturo. Diba? So, yan, pag preachers. Pagdating sa mga nagsusulat, nagbabasa yung libro, diba? I think, as na mga Christian na mga libro. Sino ating dapat piliin pagsusulat? Yung mga authors, Rick Warren, Joel Austin, Your Best Life Now. Sino? So, pipiliin natin yung sound. So, may mga sound tayo. Example, David Cloud or kay Thomas Strauss. Yung mga books na maganda meron tayo. Kasi bilang mananampalataya, pag seryoso talaga tayo, na nais natin malaman ng Word of God, hindi natin matunan yan tayo lang. Example, ako gusto kong malaman ng salita ng Diyos. Mas 3 days ako nasa loob ng kwarto ko, pinag-aralan ko yung Word of God. Tapos paglabas ko, siyempre, maaaring na ganyan na ako noon. Magtatayo na ako pa akong simbahan. Hindi. Kasi, siyempre, yung mga komentary, yung mga books na meron tayo, tawag dyan, study helps na mapag-aralan natin yung Word of God. Hindi sila infallible, hindi sila inspired, nagkakamali sila. Pero, tulong yon para mapag-aralan natin yung Word of God. Diba? Si Brother Bill, meron sila niyan. Si Brother Jay, meron siyang komentary na ginagawa. Pwede natin gamitin nyo sa pag-i-study ng salita ng Diyos. O, nakikita natin, authors sa mga music, sino ating pinapakinggan? Sino sa cellphone natin, pag tumutunog yung cellphone natin, baka mga worldly pa yung tunog dyan, ha? Baka yung bawat awitin na meron tayo dyan. So, yun. Di pala. So, example, mga cellphone na meron tayo, worldly. Ang tunog, alam natin, worldly.
So, o di kaya, kung di word is CCM, take it all, take it all, ano yan? Searching the word, the lost will be found. Parang ganon. So, example ng mga music ha, be aware kayo dito. Example, Laura Story. So, kilala siguro to. Laura Story. Yung blessings. Di yan. So, di kinikinig. So, what if the blessings comes through ages? Ito yan, Laura Story. May mga kanta yan siya. So, baka marinig dito baka bilang magda-download kayo. So, ito, Laura Story. Then, yung kay Don Moen. Don Moen. God will make a way. Yun, Don Moen yun. O, dige, He walk where I walk. Gano'n yan sa kanya, Don Moen. Steve Green. Find us faithful, the mission. Parang hindi Southern Gospel yun, kanta niya. Steve Green, so yun. American Baptist to. Steve Green. Then, pagdating sa mga group, Casting Crown. Diba? Siguro ano ito? Who am I? Yun, Casting Crown. Sinabay na. Yan, Casting Crown. Ano pa? Elevation Music. Elevation, Bethel. And Bethel Music, Hillsong. So, ito mga to, Planet Shakers. Minsan nagkakaroon yan sila dito ng concert dito sa Pilipinas. So, itong mga to, dapat tinatandaan ito. Hindi ito sound music ang kanilang tinuturo. Ang tinuturo nila ay flesh, kung paano masaya ng flesh, which is part ng Gnosticism. Kaya bilang mananampalataya, dapat alam natin ang salita ng Diyos at yung tinuturo